Alright, so this is the first time guys na i-power up natin si Deye 3.6 kilowatts na inverter, then paired by Deye, yung bago nating battery na si Deye SEF 16 or 16 kilowatt hours. So 314 AH siya guys. Ito, hindi nakagana yung dating battery natin na 5 kilowatt. And yung battery natin ay check natin dito, communicated na siya 50%. Okay, so i-feed natin yung ano dito. Check natin yung battery natin, BMS, communicated na siya. Charge current limit ay 160 ampere. Discharge current limit ay nasa 230 ampere. Mahaba-habang ano to, gamitan. So lipat na natin. Yan muna ang gagamitin ko. Yun, no? So tatanggalin natin dito. Ayan. Okay, so solar lang yan guys. Fresh na fresh. So sinubukan ko yung dati dito, yung communication cable dito kay 5 kilowatt. Hindi siya pwede kasi nga tumutukod. Eto pwede oh. Ayan, pwede siya matakpan. Mamaya kasi loaded to, tapos biglang may pipindot na bata. Pero itataas pa rin natin yan. Yun, no? Connected ba yung ating? Yes. Ayan, loaded na. Hapon na kasi. Alas 5 na yata. So yan ang gagamitin namin magdamag sa ngayon. Mas payat siya ngayon kasi nga 6.6 sa loob, no space. Compare sa unang version dito, malaking space sa side. So malamang itong casing na to ay supported hanggang 200 AH. Ng current ba yung kinakain niya? Nasa 4 ampere, 4 to 5 ampere. So ganyan na muna. Okay, check natin. Yo. Setting, battery, lithium, then 90 ampere. Paano kaya to papalitan? Sa bagay, sa ano kasi to sa setting sa ating inverter na to yung kaya lang niyang maximum charge. So ang kanya maximum charge lang talaga ay nasa 90, then maximum discharge na kinakain lang niya ay nasa 90 ampere. So 3.6 lang kasi to tayo magagawa dyan. Ganyan na talaga. Yung yan yung bago nating battery, si Deye SEF 16L. Pero merong 5 kilowatt si Deye na 5 kilowatt na yung ganitong design, yung SEF S5 yatin tapos yung SEF S5 Plus, then yung SEF 12 at
16. Pero tong sample na pinadala nila ay talagang sulit na sulit. Pero yung ganitong size SEF16 ay may tatlong variant. So ito yung una. Nandito yung kanyang SOC indicator. Tapos yung pangalawa meron dito na umiilaw. So makikita mo yung mga code dito, tapos yung SOC nya umiilaw na LED. Tapos yung pinaka last ay yung bilog dito. Makikita mo digital. Pero ito sulit na to guys. Halimaw. Lalak ko na lang dito para safe, baka may tulak ng bata. Halos sinlaki nila si Thunderbox. Konting-konti na lang. Parang hindi siya gagalaw-galaw. Tago natin to. Yan o. Pwede kayo parallel to isa. Siya pa yung may tutulak niya. So tingin nyo guys, pwede kayo i-parallel. Naka-off na to eh. Ito meron siyang circuit breaker dito, wala. Pero pwedeng patayin yung kanyang battery, yung output direct sa kanyang BMS. %. 49. Ang power na yan guys kasi nga yan pa yung charge niya galing sa factory. Check natin kung paano siya kumarga sa grid. Check natin din ilang ampere yung setting natin. So naka 20 ampere. Tingnan natin kung paano kumarga din yung indicator niya compares dito. Ito ay pwedeng nakababa, nakapatong lang sa semento, may gulong naman siya. Pwede rin naka wall mount. So yan yung lalagyan niya, naka-ready na. So para sa mga gustong bumili ng battery ni DEYE or mga DEYE inverter, so ito po, ilalagay ko po sa description box yung Facebook ni Sir Jason Chua 1 Point. So siya po yung legit na distributor ng mga DEYE products. And bukod po sa mga DEYE products ay marami pa po silang ma-supply ng mga solar accessories, batteries, and mga inverter. Yeah. So 20 ampere. So kapag charging siya ay ganito yung status. Ibi-blink. Pero tansya ko ay aaraw naman bukas, maganda yung panahon. So charge na lang natin siya bukas sa solar. Ayan, ang solar panel, ang problema ko naman yan, mababa yung solar panel ko. Sigurado ako sa maghapon to hindi niya kayang kargahan. Supposed to be yung solar panel ko naka 2 kilowatt lang sana ako 2 kilowatts. Yan. Para ano, baka magalit na naman yung mga ano natin. Pinapatay ko kasi to. Tinakpan ko yung kanyang pindutan dito. Kailangan kasi na talagang nakataas to. Kasi nga baka dukutin ng bata dito, ganun yaw, dalawang kamay. So delikado yan.
51.2 yung kanyang battery. So mas maganda naka wall mount siya. Okay, so maraming salamat and see you next time sa update.